Isa lang, tingin ka dun. Yan. 3, 2, 1. Yan. Sa video na ito, papakita ko sa inyo kung paano ako namimili ng mga settings ko. Ayan, para hindi kayo tanong ng tanong, ano pong settings? Tandaan mo ito mamaya. Baka makita kita online, sir, ano po setting yan? Ganda ng kuha. Ang settings po kasi, nakadepende yan kung gaano kaliwanag yung lugar nyo, kung ano yung kinukuhanan nyo, at kung ano yung gusto nyong mangyari sa kuha nyo. Okay? Okay, so ngayon si Momay muna model natin. Sige, post ka doon, Momay. Ikot natin ito. Ayoko mag-model. Ngayon lang na, Momay, matututo ka dito. Ayoko mag-model. Ganun talaga. Ikaw yung estudyante, siyempre. Tinsay pa. Yan! Ayan, pasensya na kayo. So yun, deal namin. Shoot niya ako, shoot ko siya. So, okay ka na? Okay na. Ngayon ka dyan. Nanto ko ang buhay ito. So hopefully by now, kabisado nyo na yung exposure triangle. Kung hindi pa, panoorin yung video natin tungkol sa exposure triangle or how to use your camera in manual mode. Pero kung akala ko may nangyaring masama. So sa exposure triangle, meron tayong tatlong inaasikaso: ISO, aperture, and shutter speed. Okay, ito yung thought process ko. So, mas maiintindihan nyo itong video na to kung naiintindihan nyo na yung ibig sabihin ng mga yon. Ang una ko munang tinatanong sa sarili ko, ano ba yung kailangan ng kuha ko? Kunyari, ito. Kukunan ko tao. Tao ka naman, di ba? Oo, tao. Tao. Una kong tanong sa sarili ko, gusto ko bang clear yung background ko or blurred? Or ang sikat na tawag is bokeh. Yun muna iniisip ko. So, halimbawa, gusto kong bokeh. Siyempre, ano ba requirement ng bokeh? Ilagay natin siya sa pinakamalaking opening. Ang gamit natin f1.8. So okay na. Nasa pinakamalaki na tayong aperture or opening. f1.8. So bokeh na yan. Ano? Next naman, so ang target natin always is shoot at the lowest ISO possible. Diba? Lagi ko sinasabi, ulit-ulit sa mga video natin, shoot at the lowest ISO possible. So ngayon, dahil shoot at the lowest ISO possible, ang tanong ko sa sarili ko, kaya ba nung available light natin yung shutter speed na isi-set natin dun sa aperture na requirement natin. So next is shutter speed. Hoy, huwag ka magulo. Ayan, napakaganda naman ng exposure natin at 1/250 ISO 100. So okay na ako doon. So shoot natin si Momay. Smell. Medyo tingin ka dito ng kamay ko. In 3, 2, 1. O, diba? Panis. Ayan, so okay na. Maganda naman yung kuha. Ngayon, paano naman kung gusto mo ipakita or hindi blurred or hindi bokeh yung background? So ngayon, syempre, pag gusto mo ipakita yung background, lalakihan mo yung number ng aperture mo. Meaning, liliit yung butas. Okay? So kailangan ko magtaas ng numero ng aperture para lumiit yung butas, yung aperture hole. So from 1.8, naging f5.6, meaning lumiit ang butas. Meaning, less yung ilaw na pumapasok. So ngayon, ang correct exposure, pag hindi natin ginalaw yung ISO, 1/30. Personally, kaya naman yun i-handheld. Kaya lang for safety, kasi syempre, wala naman tayong tripod, gumagalaw ang kamay ko. Makulit to, gumagalaw rin to. So kailangan itaas natin yung shutter speed. Para magawa natin yun, babawi tayo sa ISO. So, kunyari, sa tao, ako usually hindi na ako bumababa sa 160. 1/160th of a second. Personal preference ko lang naman yun when shooting natural light. Para sure ako, kahit magkamot siya, wag naman sobrang bilis ng movement, pero kahit magkamot siya, sharp ang kuha natin. Ano? Tinaas natin siya ng ISO, 640, ayan. Same. Yan. So kita nyo naman, ito mo mo. So kanina, okay. Ngayon, mas clear na yung background, no? Mas kita na. Bokeh, clear. Mas malaki yung ngiti mo dun sa bokeh. Mas gusto mo bokeh, no? Oo, tama. Okay. So next naman ngayon, kunyari, gusto ko naman ngayon ng motion blur. Ano yun? Pares tanong namin. Motion blur, yun yung sa kuha, nagsasuggest yung movement, yung may kita yung galaw. Isa sa mga requirement ng motion blur is mababang shutter speed para mag-blur yung galaw yung sa picture, no? So yun lang yan, para makita nyo lang sa sample, kapag ganyan-ganyanin natin yung kamay niya. So tingnan natin at 1/25
Okay, so 25th of a second. Ang shutter speed natin is 1/25. Yung ISO, binagsak ulit natin sa 100. Again, ang target natin is shoot at the lowest ISO possible. Ang requirement ng shot is f4.5 sa aperture. Sige. Humay, dito yung shot na to, ito lang gawin mo. Ayan, huwag mo galing ulo mo. 3, 2, 1. Kita nyo, yan, may motion blur tayong na-introduce. So nakikita nyo ngayon. Again, kaya ko sa inyo ini-explain na walang iisang settings para makuha or magaya yung kuha ng kung sino man na gusto nyong gayahin. So, magandang alam nyo kung paano pinaglalaroan yung mga settings ng ating camera. Okay? Alright. Alright. Sa mga di pa naka-follow dyan, baka naman! Bonus pictures. In 3, 2, 1. Tingin dito. In 3, 2, 1. Okay. Kaya mo yan? Yung Indian seat. Kung tawagin. Yan. Ganyan. Yo! Imangas. Yan. Sige. Hirap po pala. Ayan, tapos sandal ka. Harap mo yung katawan mo sa akin. Yan, oh. Tapos medyo mas wide yung paa. Yan. Oh, medyo maangas. Huwag naman sobra. Sakto lang. Yan. Napakaangas. In 3, 2, 1. Isa pa, in 3, 2, 1. Tingin ka dun. Ganyan pa rin. Yawn! In 3, 2, 1. Napakaangas. Hindi, pati yung ano mo, pati yung palm. Yan. In 3, 2, 1. Isa lang, tingin ka dun. Yan. 3, 2, 1. Yan. Ready? 3, 2, 1. Yan. Tingin sa... Yan, alam na. Ready? 3, 2, 1. Kunti pa. More pa dun. Yan. Shoot natin ikaw ng ano. Ng... Medyo... Diyan ka lang. Medyo whole body. Ayan, ganyan. Ready?